Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Sama-sama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat nina Celia San Felipe at pamilya, Lito at Susie Dueñas, Mario and Cora de Leon, Mary Ann Basco, Michael Mejia, Mirna Lumba, Luis Simangan, Tess Sawadan, Kabigaw family, para sa 66th birthday ni Evangelina Cangas, Nestor Ventus at pamilya, Ligeralde family, and first birthday ni Raymond Jimeniano, Leticia Alina, para sa mga natatanging kahilingan ni na Joseph, Mary Grace, and John Paul, Renil Ventus, Sandra Alina, Julian Buenaventura. Para sa kagalingan ni Joel Lumba, Edita Ancheta, Rosario Valenzuela. Sama din po natin sa ating mga panalangin ang mga yumaong Tito Sr., Cristina, Dindo, Valeriano, Remigio, Crescencia, Lucio Sr., Elihia, Renierio, Robert, Gerard, Fernan Antonio, Arian Joy, Orlando, Jesus, Romeo, Jesus, Cecilia, William, Wilson, Arnel, Rodolfo, Abraham, Luis, Cheryl, Amado, Elena, Necanor, Rowena, Donalisa, Dominador, Guillermo, Crispina, Dominador Sr., Susano, Romeo, Bartolome Sr., Conchita, Erlinda, Edita, Adones, Felicissima, Maria, Katrina, Leonardo, Orlando, Anita, Lucita, Leticia, Nelson, Natividad, Cristina, Joselito, Corazon, Salvador, Alejandro, Milagros, Judith, Roberto, Socrates, Rolando, Antonio, Socorro, Marieta, Alejandro, Irma, Barbara, Juan, John Michael, Danilo, Elizabeth, Vicente, Catalino, Consolacion, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, sa ating madala pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kailangan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Alan Joseph Pulido, Mary Jamie Pauline Bartolome, Ceciling Rivera, Pablito Josie Mendoza, Adriano Santos, Jerry Fen Victoriano, Rafael Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Ju, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, Junat Soli de Rosario, Nante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Noel at Zene Galvez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avik Magpok, Dr. Betsaida Banaag, Celia San Felipe, Elma Laguador, Alicia Arce Cabia Crucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digonong, Heneret Melody de Velen, Bidal at Maria Taquerol, Antonio at Evelyn Salazar, Seri Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, Litinuat Danquisco, Michelle Esteban, Edwin at Aida Gumapas, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rupino Pengsulit, Janet E. Pascual at hindi ng EDB Community, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan,
mga mananampalataya at SPPC ng Barangay Bunga Minor at Mayor sa Bustos, Bulacan, lahat ng mga magulang, guro at mag-aaral, lalo na sa panahon na ito ng pandemya. Michael Alfaro, Princess Hermanoche, Maria Lourdes Ong, Judith Diana Marfil, Dina Saavedra, Victoria Divina MC, Camila Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Drillera, Arman at Imi Isma, Emelita de la Cruz, Jen Tamani, Dr. Marat Marie Tolentino, June at Doris Pilihera, Bernadette Eden de Guzman, Susan Lumaday, Dennis Ever Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, at lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Joan Perez, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Chelo del Mundo, Marian Maravilla, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Michael de la Cruz, Rading at Sam Ingal, Marian Enriquez, Reggie Garcia, Ruben Aguirre, Lorna Santos, Adela Sanchez, Winnie Hamora, Nympha Borja, Maki Letada, Catalina Tiglao, Benigno Cabuenos, Nika Austria, at para sa karawan ni na Ariel Pera, Joyce Sales, Agnes Lumen, Janice Pascual, Michelle Bagalaksa, Dominic Diaz, Lian Magsukang, Jeneline De Vera, Ana Marie Carpio, John Radcliffe Lardisabal, Jason Galang, Rodelia Dimapilis, Clarence Ramos, Joshua Ortega, Rose Carla Alcantara, Raika D, Perly B. Cruz, John Christopher Santos, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celidonia, Bibiana Hill Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Teodora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Belenchito, Hilardo, Efren, Milagros, Christy, Eduardo, Emiliana, Felicitas, at lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocesis ng Malolos at ang mga kawaawang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay sa Panginoon, ang bayang hinirang niya upang ipamansag ang kanyang kaharian, lalo na sa mga aba at nahihirapan. Upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri sa Diyos.
Puri sa Diyos, sa kahitaasan. Puri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Inasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagdagis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nagdagis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, hinihirang ng Panginoon si Ciro bilang hari upang makilala ng lahat na siya ang Panginoon at wala ng iba. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig. Na makilala nila ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy pupurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila,
Sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangan. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan, ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangan. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangan. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihan. Ang paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay sinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginuginita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanyang ilan sa kanilang mga alagad, kasamang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangimian sapagat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siruin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa paglapit ng mga tauhan ni Haring Herodes at hindi ng mga tauhan, mga sugo ng mga Pariseo, ito ay nagpapahayag lamang ng kanilang pakikipisan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pakikipagtalastasan sa Diyos. Subalit mga kapatid, sa ating pong mabuting balita,
may 3 aral na ibinibigay sa atin na dapat nating pakatandaan. Nang sa gayon, hindi tayo makatulad ng mga taong lumapit sa ating Panginoon na bagamat ninanais makipagtalastasan, subalit iba naman ang kanilang pakay, iba naman ang kanilang layon. Kaya nga po ang unang aral sa atin ng ating mabuting balita ay yung po bang dapat sa ating paglapit sa ating Panginoon, may tama tayong motibo, may tama tayong layunin, may tama tayong pakay. Kaya nga po pinapakita sa atin kung papaanong ang mga tao na ito ay lumapit sa ating Panginoon hindi para makaalam ng kung ano man ang ibibigay na kaalaman ng ating Panginoon, kundi para siluin ang ating Panginoon sa anumang salita na lalabas sa kanyang bibig. Kaya nga po yung tila baga inosente na tanong ng mga tao na ito ay isang tanong na magbubulid sa ating Panginoon sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga ang tanong ng mga tao na ito, Guro, ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Kaya nga po simpleng katanungan pero may kakibat na kapahamakan. Simpleng katanungan pero may kakibat na paninilo laban sa ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon sa mga tao na ito, kayong mapagpaimbabaw, sapagat mapagkunwari ang mga taong lumapit sa Kanya, sapagat ang ninanais lamang ng mga tao na ito, maipahamak ang ating Panginoon. Kaya nga po, ano po ba ang background ng katanungan na ito? Kaya kapag tinanong ang ating Panginoon, naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Kapag sinabi ng ating Panginoon na hindi dapat bumuwis doon sa Cesar, matutuwa sa kanya ang kanyang mga kababayan, matutuwa sa kanya ang mga Pariseo, pero ituturing naman siya na isang subversibo, na isang traidor sa pamahalaan. Kaya nga po pwede na si Jesus ay hulihin ng mga Romanong sundalo sapagat si Jesus ay nagtuturo sa mga tao, huwag magbigay ng buwis doon sa Cesar. Kaya nga po, sino po ba yung mga Romano na ito? Ito yung mga Romanong sundalo na under ng imperyo ng Roma, na sumakop doon sa bansang Israel. Kaya sila'y mananakop, sila ay mga occupiers, sila yung mga pwersa na naniniil doon sa mga tao na ito. Kaya nga po mga kapatid, kung papanigan ng ating Panginoon ang kanyang mga kababayan, mapapahamak naman siya sa pamahalang ng imperyo ng Roma at hindi sa mga tauhan ni Haring Herodes na kanyang ipinadala bilang sugo doon. Sapagat si Haring Herodes, bagamat hari siya ng mga Hudyo doong kapanahunan niya, subalit siya naman ay tuta ng mga Romano. Siya sunod-sunuran sa mga Romano. Kaya po yung sinisingil na buwis, hindi lamang napupunta kay Haring Herodes, kundi yung karamihan ng buwis na ito, napupunta hindi para sa bansang Israel, napupunta para sa imperyo ng Roma. Kaya galit na galit ang mga Hudyo sa pagbibigay ng buwis doon sa imperyo ng Roma, sapagat hindi lamang sila nakikinabang, kundi ang mga Hudyo na ito ay nagagalit sa imperyo ng Roma sapagat sinakop na nga nila yung kanilang bansa at wala pa silang kapakinabangan mula sa buwis na ipinapataw sa kanila, sapagat napupunta lamang ito sa kabangyaman ng imperyo ng Roma at gayon din ni Haring Herodes. Kaya nga po mga kapatid, kung pumanig ang ating Panginoon doon sa mga nagsasabi, huwag magbigay ng buwis sa imperyo ng Roma, huwag magbigay ng buwis doon sa Cesar, malalagay sa tiyak na alanganin ang ating Panginoon. Subalit mga kapatid, kapag sinabi naman ng ating Panginoon, magbigay ng buwis sa Cesar, ano naman ang ibig sabihin nito? Magiging bayani naman siya sa mata ng imperyo ng Roma, kalulugdan naman siya ni Haring Herodes, subalit ang mga kababayan naman niya ay ituturing siyang traidor. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, tamang-tama yung sinasabi ng mga matatanda, sala sa init, sala sa lamig. Anuman ang piliin ng ating Panginoon, mayroong kapahamakan na nag-aantay sa Kanya. Kaya nga ang sabi niya doon sa mga pumunta sa Kanya, mga mapagpaimbabaw, sapagat ang pagiging mapagpaimbabaw, hindi ka lamang nanloloko ng iyong kapwa, kundi ikaw rin ay mapagkunwari sa iyong pag-uugali. Kaya nga yung tanong na ito, tila baga inosente, pero ang tanong na ito ay mapagkunwari, sapagat ang ninanais lamang ilagay sa alanganin ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong pakikipagtalastasan sa ating Panginoon, sa ating pananalangin, ito rin ang panawagan ng Diyos sa atin.
magkaroon tayo ng tamang motibo, magkaroon tayo ng tamang layunin sa ating pakikipagharap, sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoon. Sapagat baka mamaya, yung ating pakikipag-usap sa Diyos, walang pinagkaiba sa mga sugo ni Haring Herodes at hindi ng mga Pariseo. Mapagkunwari, may pagbabanta at nagdudulot lamang ng kapahamakan sa kanilang kapwa. Kaya tingnan po ninyo sa ating pagdarasal, kung minsan nangyayari po sa atin yan. Yung po bang hindi tama yung motibo natin? Yung po bang salip na tayo magdasal sa ating Panginoon ng tuwiran, ng maayos, ng maganda, ang ating pagdarasal, nagiging pangit ang kinalalabasan. Bakit? Sapagat mga kapatid, yung iba kung magdasal, may pagbabanta sa ating Panginoon. Kayong iba kung magdasal, mayroon pong kaakibat na hinihingi mula sa ating Panginoon. Kaya nga po may pamimilit mula sa ating Panginoon ang ginagawa ng mga tao na ito. Kaya tingnan po ninyo, yung iba nagdarasal, Lord, magbabagong buhay ako, basta't ibigay mo lang yung gusto ko na ito. Lord, bigyan mo lang ako ng maraming pera. Kung hindi mo ko bibigyan ng maraming pera, magnanakaw na lamang ako. Kaya tingnan po ninyo, ang pangit ng dasal, ang pangit ng nilalaman, ang pangit ng pakay mo. Lord, kinakailangan, bigyan mo ko ng ganitong hinihiling ko na biyaya. Kung hindi, hindi na ako magsisimba. Kung hindi, hindi na ako magdarasal. Bigyan mo ko ng ganito. Kung hindi, kalilimutan na kita, magkakasala na lamang ako. Kaya nga tingnan ninyo, no? Hindi maganda yung ating pakikipaglapit. Hindi maganda yung ating pakikipagtalastasan sa ating Panginoon. May pagbabanta na, may pamimilit pa mula sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang ipinipilit natin, yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Kaya naman ang dapat mangyari sana, yung kalooban ng Panginoon ang maghari sa atin. Pero sa ating pong pagdarasal kumisan, nagiging baliktad yung ating ginagawa. Kaya nga po ito ang unang aral sa atin ng mabuting balita. Huwag tayong gumaya doon sa mga lumapit sa ating Panginoon. Kundi magkaroon tayo ng magandang layunin, magandang motibo sa paglapit sa Diyos. Ano yung ikalawa na ipinapayag sa atin ng ating mabuting balita? Yung ikalawa ay nagpapakilala lamang sa atin ng tama na pagpapahalaga, ng tama na pananaw sa mga biyaya na galing sa Diyos. Kaya isipin po ninyo, yung pinag-uusapan dito ay yung dinaryo na ibubuwis doon sa Cesar o hindi, yung biyaya ng salapi, yung biyaya ng kanilang mga material na bagay na sa Diyos din naman nagmula, sapagat lahat ng meron tayo na ginagamit natin sa mundong ibabaw, lahat ng ito sa simula ay mabuti, sapagat lahat ng ito ay galing sa ating Panginoon. Kaya lahat ng biyaya na mayroon tayo, maging ang ating buhay, ang Diyos ang nagpapala, ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Kaya nga po dapat meron tayong magandang pananaw ukol sa mga biyaya na ipinagkakalob sa atin, na kung ito ay galing sa Diyos na bukal ng kabutihan, ang mga biyaya na ipinagkakalob sa atin ay dapat din nating gamitin ayon sa kabutihan at hindi ayon sa kasamaan, ayon sa katwiran at hindi ayon sa panunuliksa sa pagtapak laban sa ating kapwa. Kaya nga mga kapatid, meron pong konsepto yung iba na sinasabi ay galing sa banal na kasulatan. Pero kung titignan po natin na susuriing mabuti, hindi naman kompleto yung kanilang pagkakaunawa, hindi naman kompleto yung kanilang pagkakakot doon sa banal na kasulatan. Sapagat ang sabi po ng iba, money is the root of all evil. Kaya nga po ang sabi ng iba, kapag ka po ikaw ay nagkakasala, laging may kinalaman sa salapi, kadalasan. Kaya nga po ang sabi ng marami, ang pera, ang pinakaugat, ang pinakapinagmumulan ng lahat ng pagkakasala. Pero mga kapatid, mali po yung pagkakakot na ito. Bakit? Kasi yung pera hindi naman nag-iisip. Yung pera hindi naman kumikilos. Yung pera hindi naman niya ginagamit yung kanyang sarili. Ang gumagamit sa kanya, yung mga tao. Ang gumagamit sa kanya, yung may hawak sa kanya. Kaya nga po, ang talagang nakalagay sa banal na kasulatan, hindi po money is the root of all evil. Ang talagang kumpletong nakalagay sa banal na kasulatan ay ito: the love of money is the root of all evil. Yung sobrang pag-ibig doon sa salapi, yung sobrang pag-ibig sa pera,
iyon ang pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. Bakit? Sapagkat kapag sobra na ang pagnanais mo at pagmamahal mo sa salapi, nagiging swapang ka na. Sinasamba mo na, hindi ang Diyos, kundi ang sinasamba mo na ay ang salapi. Ang pinapanginoon mo na ay material na bagay. Kaya nga po ang sabi sa atin, the love of money is the root of all evil. Ang sobrang pagmamahal sa salapi ang nagpapagindapat sa atin kumisan para maging swapang at ganid laban sa ating kapwa. Ang pagiging swapang at ganid laban maging sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, yung salapi, hindi po siya makakakilos sa kanyang sarili. Kaya nga po sa ating pong buhay, marami tayong mga bagay na ginagamit sa araw-araw, na yung mga bagay na ito, ang tawag po sa kanila ay amoral. Bakit? Kasi meron po tayong tinatawag sa ating pong pananampalataya, sa ating teolohiya, na ang tawag po ay immoral at saka po moral. Anong ibig sabihin ng immoral? Yung gumagawa ka ng masama, immoral yan. Yung gawaing masama, immoral yan. Yung gawaing mabuti at ginagawa mo rin, moral yan. Kaya kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa, ang tawag sa iyo, morally upright. Kapag ka ikaw ay nagsusumikap, maging matuwid sa mata ng ating Panginoon, you become morally upright in the eyes of God. Pero kapag halimbawa, gumagawa ka ng lahat ng kabuktutan, gumagawa ka ng lahat ng kasamaan laban sa iyong kapwa, ang tawag sa iyo, immoral. Pero mga kapatid, yung ibang mga gamit sa ating paligid, hindi sila makakakilos at makapagpapasya sa kanilang sarili. Kaya nga ang tawag sa kanila, amoral. Neither immoral nor moral. Pero magiging immoral o moral depende sa paggamit, depende sa gumagamit. Kaya halimbawa mga kapatid, kapag may kutsilyo ka sa bahay, hindi po pwedeng sabihin yung kutsilyo moral o immoral. Bakit? Kasi wala pa siyang ginagawa sa kanyang sarili. Yung humahawak sa kanya ang magpapagindapat kung yung tao na ito na humahawak dito ay magiging immoral o moral. Kaya nga mga kapatid, yung kutsilyo hindi siya masama. Yung kutsilyo pwede mong gamitin sa kabutihan. Kaya kapag magluluto ka at meron ka na titilarin na isda o kaya naman ay karne, anong kinakailangan mo? Kutsilyo. Alangan naman yung karne, kakagat-kagatin mo yan. Alangan naman yung isda, kakagat-kagatin mo yan. Tsaka mo iluluto. Aba, hindi po pwede. Lalo ngayon, pandemya pa ngayon. Kaya nga po mga kapatid, ang ginagamit natin yung kutsilyo, hinahati-hati natin at hindi naman ginagamit natin panghiwa sa iba pang mga bagay. Pero mga kapatid, yung kutsilyo na ito, hindi siya masama. Pwede siyang gamitin sa mabuti. Pero yung kutsilyo na ito, hindi man siya masama sa kanyang ganang sarili, pero po pwede siyang gamitin ayon sa kasamaan. Sa paanong paraan? Kapag nakita mo yung kagalit mo, ano ginagawa ng iba? Nag-iinit ang ulo. Kaya po kukuhanin ang kutsilyo at anong gagawin? Ipansasaksak sa kanilang kapwa. Ipampapatay sa kanilang kapwa. At sa gayong paraan, nagamit mo yung kutsilyo sa pangit na pamamaraan, sa makasalanan na pamamaraan, at ang nagiging tawag sa iyo, immoral. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin, marami tayong mga biyaya na ginagamit sa araw-araw. Kaya nga po ang sabi sa atin ng ating Panginoon, sana makita natin yung maganda at tamang pananaw sa mga biyaya na ito ng Panginoon. Ang mga biyaya na ito galing sa Diyos. Ang mga biyaya na ito pinagkalob sa atin. Kaya nga po yung mga biyaya na ito, hindi mo dapat gamitin sa masama, dapat gamitin mo sa kabutihan. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, yung salapi, pwede mong gamitin para tumulong sa isang kapwa na nangangailangan. Kaya nagiging maganda ang iyong paggamit. Pero yung salapi, pwede mo ring gamitin para mas lalong apihin, siilin ang iyong kapwa. Sa paanong paraan? Yung po bang ikaw ay pupunta sa nightclub, sa halip na ikaw ay magpakatino, punta ka ng punta sa nightclub, bayad ka ng bayad ng bayarang lalaki o bayarang babae. Kaya nga po, yung mga tao na ito, kadusta-dusta na nga yung kanilang kalagayan.
Ginagawa mo pa ang pagpapatuloy nito. Bakit? Sapagkat pinapatronize mo yung kanilang uri ng trabaho. Kaya nga po, we love the sinner, we hate the sin. Kaya nga po ang ginagawa ng iba, sa halip na mahalin natin yung makasalanan, lagi pang ibinubulid sa pagkakasada ang iba. Ginagamit ang salapi para nang sa gayon magkaroon ng pansariling kasiyahan, panandalian na nakaaliwan. Kaya nga po ang pera kumisa nagagamit sa hindi maganda, nagagamit sa masama. Kaya nga po ang gumagamit mismo ang dapat mag-isip, ang gumagamit mismo tayong mga tao ang dapat magkaroon ng magandang pananaw sa mga biyaya na galing sa Diyos. At hindi lamang sa salapi, kundi sa marami pang bagay, marami pang biyaya na tinatanggap natin sa araw-araw. Maging ang biyaya ng ating buhay, dapat nating gamitin ayon sa kabutihan. Kaya isipin na lamang natin, mga kapatid, yung po bang may sarili kang buhay, pinagkaloob ng Panginoon sa iyo, pero saan natin ginagamit yung ating buhay? Ginagamit ba natin yung buhay natin para sa kabutihan o ginagamit natin para sa kasamaan? Baka mamaya yung buhay natin ginagamit natin para nang sa gayon masira naman ang buhay ng iba. Kaya tingnan po ninyo, meron pong mga ganyan. Yung po bang ang dami-daming sasabihan ng I love you, lahat na lang liligawan, lahat na lang sasabihan ng mahal kita. Yung pala, pag nakuha na ang gusto sa isang babae o sa isang lalaki, goodbye na. Bakit? Nasyahan ka na. Saan mo ginamit yung buhay mo? Ginamit mo sa pagkakasala, ginamit mo sa hindi maganda, ginamit mo sa pagtalikod sa ating Panginoon. Kaya nga po ang biyaya ng buhay, gamitin natin ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ito ay sa gawain na mabuti. At kinin po naman, mga kapatid, ano po yung pinapahayag pa sa atin ng ating Panginoon na aral sa ating mabuting balita? Yung pangatlo na sinasabi sa atin at panghuling aral sa atin, hindi lamang tayo dapat magkaroon ng tamang motibo sa paglapit sa ating Panginoon. Hindi lamang tayo dapat magkaroon ng tamang pananaw sa mga biyaya na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Kundi dapat tayo rin ay may tamang pagkilos sa lahat ng bagay na nakikita natin sa ating paligid. Magkaroon tayo ng tamang pagkilos ayon sa katwiran, ayon sa katarungan. Kaya nga po ang sabi sa atin ng ating Panginoon sa ating mabuting balita, nung siya'y tanungin, naaayon ba sa kautusan na magbuwis sa Cesar o hindi? Ano ang sagot ng ating Panginoon? Pinakuha niya ang isang denaryo at ang tanong ng ating Panginoon, kaninong larawan ang nakaukit diyan? At ang sabi ng iba, sa Cesar po. At ang sagot ng ating Panginoon, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Kaya hindi niya kinampihan ng isang panig lamang, kundi tinignan niyang mabuti ang magkabilang panig, sapagat pareho naman na mayroong magagawa ito na mabuti para sa mga tao. Kaya nga pong sabi sa atin, magkaroon tayo ng tamang katarungan ng paggamit sa mga biyaya na ito. Magkaroon tayo ng tamang paglalapat ng mga resources para sa ating kapwa. Kaya nga ang sabi sa Ingles, give each one his due. Kaya nga po sa ating mabuting balita, sinasabi ng ating Panginoon, kung kinakailangan ng pamahalaan ang salapi na ito, ang buwis na ito, para nang sa gayon makatulong sa kanilang kapwa, para nang sa gayon maitaguyod ang pangmadla na kabutihan, ibigay natin sa pamahalaan yung nararapat na para sa pamahalaan. Kaya nga po yan din po ang dahilan kung bakit kapag tayo ay may binibili, may nakapataw na buwis. Kaya yan din po ang dahilan kung bakit meron din sinisingil na buwis mula sa atin. At ano ang dahilan? Sapagkat kapag pinagsama-sama yan naman ang magagawa, yan naman ang maitutulong sa atin sa paggawa ng mga kalsada, sa paggawa ng mga gusali, sa paggawa ng mga pasilidad na mag-aangat sa ating kabuhayan. O kaya naman ay mag-aangat sa antas ng ating kalusugan. Kaya nga po ibigay natin sa nararapat ang dapat nating ibigay. Ganyan din po naman, mga kapatid, ang sabi sa atin, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Kung sa pamahalaan ang ipinagkakalob natin ay ang ating buwis, sa atin namang simbahan ang ipinagkakalob naman natin ay ang ating donasyon, ang ating abuloy. Kaya nga po tingnan ninyo, kapag po dumating sa atin ang mga misyonero, hindi naman sila naglalakad lang. Bakit? Sapagat merong ibang mga lugar hindi po pwedeng lakarin.
ay isipin na lamang natin sa kasaysayan ng ating bansa nung dumating ang mga Kastilang misyonero dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman sila naglakad mula Espanya. Gumamit sila ng barko, gumamit sila ng galyon, gumamit sila ng mga materyales, kaya nga po gumastos din sila. Kaya nga po kung titignan natin, kaakibat ng ating pananampalataya na ito, yung pagsusumikap ng mga naunang mga Kastila na magpalaganap ng mabuting balita sa atin, at gumamit din sila ng suporta mula sa mga tao. Kaya nga pong sabi sa atin, give unto Caesar what is unto Caesar, and to God what is to God. Kaya nga po kapag tayo may misa, ano po yung ginagawa natin? Hindi man sa pilitan, ayon sa nakayanan, kung wala ay wala, kung meron ay meron, ang maganda po sana, ipagkaloob natin sa Diyos yung nararapat na para sa Diyos. Bakit? Kasi ang tanong ng iba, yung po bang misa may bayad? Yung po bang binyag may bayad? Yung po bang kasal may bayad? Yung sakramento po walang bayad? Pero yung ginagamit po nating kuryente, meron. Yung ginagamit po nating facilities, meron. Kaya nga kapag ka po tayo ay pumunta o kaya naman pumunta sa atin yung naniningil ng kuryente, kapag ka po tayo magbabayad na, hindi naman natin po pwede sabihin doon sa Meralco, po pwede bang ibayad namin isang Aba Ginoong Maria, isang Ama namin at isang Luwalhati na lang? Thank you na lang, ipagdarasal namin kayo. Hindi po pwede yun. Sisingilin ka talaga. Bakit? Sapagat karapatan nila yon. Ganyan din po naman mga kapatid, ayun po bang kapag kami dumarating na maniningil ng tubig, hindi mo po pwedeng sabihin sa kanila, pwede po ba? God bless you na lang ang bati namin sa inyo pagkatapos amanos na tayo. Hindi po pwede. Bakit? Maniningil yan. Kaya nga po yung ginagawa natin, nagbibigay tayo ng abuloy, hindi po para sa mga sakramento, nagbibigay tayo ng abuloy sa katataguyod ng mga facilities na ginagamit natin sa pagdiriwang ng mga sakramento. Kaya nga po mga kapatid, kung pagbabatayan po natin yung sinabi sa mabuting balita, maaari pong palawigin pa natin. Hindi lamang po sa lapi, kundi mga kapatid, po pwede rin po na sa ibang bagay. Give each one is due. Kaya nga po yung iba mga kapatid, ayun po bang kapag ka po nagbubuntis, alam po ninyo yung iba, yung iba nagbubuntis kasi gustong magkaanak, yung iba naman nagbubuntis pero unwanted pregnancy. Bakit? Kasi ayaw nila, nagkaniig ng kanyang boyfriend, nagkaniig, hindi pa handa. Kaya po ang gusto ng mag-boyfriend, mag-girlfriend, ipalaglag na lang yung bata. Kaya ang sabi ng babae, katawan ko ito, buhay ko ito, karapatan ko ang gagawin ko sa katawan ko, karapatan ko ang gagawin sa bata na ito, kung bubuhayin ko siya o hindi. Pero mga kapatid, give each one his due. Karapatan mong mabuhay, pero may karapatan din yung bata na mabuhay. Hindi lang ang karapatan mo ang importante, importante rin yung karapatan ng iyong kapwa. Hindi po pwedeng may karapatan ka, pero tinatapakan mo naman yung karapatan ng iba. Karapatan ko ang magsalita ng kung anong gusto kong sabihin sa bansa na ito, sapagat we are a free country. Meron tayong free expression. Karapatan ko na murahin ka. Karapatan ko na laitin ka. Karapatan ko na pagsalitan ka ng masama. Totoo yun. May karapatan ka magsalita. Pero yung kapwa mo, may karapatan din na hindi siya murahin. May karapatan din na igalang siya. May karapatan din siya na hindi siya pagsalitan ng anumang masama. Kaya nga po mga kapatid, kaya ang sabi sa atin, give each one his due. Kaya nga po maging sa ating pong sariling buhay, tingnan po ninyo, yung araw, ang sabi sa atin sa aklat ng Henesis, ang sabi ng Diyos kay Eva at Adan, humayo kayo at magpakarami at puruin ninyo ang sandaigdigan. Pero hindi po natapos doon. May kasunod na sinabi ang ating Panginoon. Ano kasunod na sinabi? At pangasiwaan ninyo. Hindi po pwedeng anak ka ng anak. Hindi mo pala kayang pakanin. Hindi mo karapatang mag-anak kung hindi mo naman kayang buhayin ang iyong anak. Kaya nga po tingnan ninyo, give each one his due. Kailangan ng anak mo ng pagkain. Pakanin mo ang anak mo, karapatan niya yan. Hindi lamang po pakakanin, padamtan mo, damitan mo, at hindi naman, bigyan mo ng tamang edukasyon, bigyan mo ng tamang pagkinabukasan. Kaya nga po mga kapatid, kung titignan po natin, hindi lamang din doon nagtatapos. Bakit? Kasi mga kapatid, baka mamaya, mayamang ka nga, kaya mo nga magpadamit, kaya mo nga magpakain, kaya mo nga kalingain ng iyong anak sa pamagitan ng mga material na bagay.
Pero mga kapatid, ang tanong sa atin, binibigyan mo ba ng tamang oras ang iyong anak? Baka mamaya, inaasa mo lang sa teacher. Ipinasok ko sa eskwela na yan ang anak ko para tumino. Tapos ngayon ganyan na nangyari. Hindi po yung eskwelahan, ang ating pong eskwelahan lang. Ang unang paaralan, yung tahanan. Ang unang guro, magulang. Binibigay mo ba yung nararapat para sa iyong anak? Give each one his due. Ganyan din po naman mga kapatid, yung pong mga ninong at ninang. Kapag ka po may binyag, kapag ka po may kumpil, alam po ninyo, isang bata lang yung bibinyagan. Magtataka ka, isang bata lang ang bibinyagan, pero puno ang buong simbahan. Bakit? Buong barangay, kinuhang ninong at ninang. Kaya nga po mga kapatid, anong dahilan? Sapagkat yung isa sikat, yung isa ay makapangyarihan, yung isa nasa posisyon. Pero ang kadalasang ginagawa, bakit kumukuha ng ninong at ninang yung karamihan? Ang tinitingnan palagi, mayaman yan. Makapagbibigay ng pakimkim yan. Maraming ibibigay yan. Kaya nga po tingnan ninyo mga kapatid, kumukuha ka ng ninong at ninang, hindi lang dahil doon. Yung ninong at ninang, importante po yan. Both material and spiritual. Bakit? Kasi talaga namang importante rin naman na bibigyan mo ng material na bagay yung inaanak mo. Kaya kapag po Pasko at bagong taon, huwag mo namang pagtaguan ng anak ang inaanak mo. Kapag Pasko at bagong taon, huwag mo namang ikaila na nasa loob ka ng bahay. Nagtatago ka lang. Ibigay mo sa inaanak mo yung nararapat na para sa kanya. Pero mga kapatid, hindi lamang po material na bagay, kundi yung ating pong inaanak, dapat bigyan din natin ng mabuting pangaral, sapagat tayo ay pangalawang magulang ng mga bata na ito. Kaya nga po, give each one his due. Ibigay natin sa ating kapwa yung nararapat na para sa kanya. Ganyan po naman mga kapatid, sa mga mag-asawa, ibigay mo sa asawa mo yung nararapat na para sa kanya. Nung may asawa ka na, nangako ka na ng pag-ibig sa kanya yung pagmamahal mo. Huwag mong ibigay sa iba. Huwag mong ipangalandakan sa napakaraming mga tao. Pwede mong mahalin yung iba, pero hindi mo sila pwedeng mahalin na kagaya ng pagmamahal mo sa iyong asawa. Kasi isa lang dapat ang pinag-aalaya mo ng pag-ibig mo para bilang asawa, at iyon ay sa iyong kabiyak. Ibigay mo sa iyong kabiyak, ibigay mo sa iyong asawa ang nararapat na para sa kanya. Ganyan po naman mga kapatid, kapag halimbawa sa mga anak naman patungo sa kanilang magulang. Kapag po yung anak naman, ibigay mo sa magulang mo yung nararapat na para sa magulang mo. Pinalaki ka ng magulang mo, kinalinga ka ng magulang mo. Kapag ka naman ikaw ay nakikipag-usap sa magulang mo, wag naman sanang ang turing mo sa kanila parang kapantay mo lang. O kaya naman ay parang mas mataas ka pa sa kanila, na kapag nakikipag-usap ka, lagi na lamang pabalang, na kapag nakikipag-usap ka, gayon na lamang ang iyong pagsasalita, parang mas matanda ka pa sa iyong magulang. Kaya tingnan po ninyo, yung magulang mo yan. Ibigay mo sa kanya yung nararapat na paggalang. At hindi po naman mga kapatid, sa kanyang pagtanda, ibigay mo sa kanya yung nararapat na pagkalinga. Alam po ninyo mga kapatid, maganda po rito sa atin. Bakit? Kasi dito po sa atin sa Pilipinas, close family ties po tayo. Family-oriented po tayo. Pag tumatanda, inaalagaan talaga natin. Pero alam po ninyo, meron pong virus na mas matindi kaysa sa corona, kaysa sa COVID. At ano po yung virus na ito? Unti-unti pong pumapasok sa atin yan. Yung po bang pagdating ng panahon, yung virus ng indifference, yung virus ng wala ka ng pakialam, yung po bang pagtanda ng magulang mo, ay basta mo na lamang iiwanan. Yung pagtanda ng magulang mo, ay basta mo na lamang ibabasura. Kaya kapag napunta po kayo, doon po sa Malolos, meron po tayong tinatawag doon, M.O. House of Apostolate. Ito po yung bahay-ampunan ng ating diocese, ng ating simbahan, para po sa mga abandoned na matatanda. At hindi naman, meron din tayong tinatawag na tahanang mapagpala, ganun din po naman, bahay-ampunan sa mga matatanda. Marami po tayo na sa diocese. Nakakatuwa naman sapagat yung mga matatanda na wala ng kumalinga, as much as possible, yung kaya na pangalagaan ng diocese, ng simbahan, kinakalinga niya. Pero alam po ninyo, mga kapatid, marami po silang pangangailangan doon. Kailangan mong gamutin yan kasi may sakit na.
kailangan mong pakanin yan, kailangan mong ihanap ng tagapag-alaga. Bakit? Kasi matanda na, wala nang kontrol sa kanilang wala nang pamigil sa kanilang sarili. Minsan bigla na lang maiihi, minsan bigla na lang madudumi. Kailangan mo ng kakalinga na titingin sa kanila, no? Ngayon ay kailangan mong damitan, kailangan mong bigyan ng gamot, kailangan mong bigyan ng maraming bagay. Pero alam po ninyo mga kapatid, yung material madali po yun. Bakit? Kasi kahit na medyo kapos, napagkakasya naman. Yung pagkain para doon sa mga abandoned na matatanda, pwede mong ipanghingi sa mga tao eh. Yung damit, pwede mong ipanghingi. Yung pong gamot, pwede mong ipanghingi rin yan. Yung pong higaan nila, pwede mo rin ipanghingi. Yung pong mga gamit doon, pwede mong ipanghingi. Yung mga material na ginagamit nila. Pero alam po ninyo, isang bagay ang hindi pwedeng ipanghingi. Isang bagay ang hindi pwedeng kayang i-provide ng ating simbahan. At ano po yun? Pwede mong ipanghingi ang lahat ng kanilang pangangailangan na material. Pero hindi pwedeng ipanghingi ng simbahan anuman ang kanyang gawin ay yung pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang. Kasi hindi pwedeng hingi ng simbahan yun eh. Kusang binibigay ng anak sa kanyang magulang. Give each one his due. Inalagaan ka, kinalinga ka, minahal ka sa kanyang katandaan, sa kanyang kahinaan, sa kanyang pangangailangan. Ikaw ang kanyang kailangan bilang anak na dapat ay kakalinga sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, anong sabi sa atin? Magkaroon tayo ng tamang pagkilos para sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng tamang pagkilos para sa ating kapwa. Ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay natin para sa ating kapwa ang nararapat na para sa ating kapwa. Nang sa gayon, kapag tayo dumating na sa karya ng Panginoon, kapag sinulit na tayo ng ating Panginoon, ibibigay naman ng Diyos para sa atin ang karampatang para sa atin. At nawa, matagpuan tayong karapat-dapat na pumasok sa kanyang karian. Magsitayo pong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sama bago pa nagkapanahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, as pamagitan niya ginawa ang lahat. At dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog sa kalangitan. Siya nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato. Namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulat. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng amang makaibuti. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ng mga buhay at mapatay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at kinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika. Ngayon sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay ko muling pagkabuhay ng nangamatay, tambuhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sama ng mga bansa upang kanilang makilala ng lubusan ang Panginoong Hesus. Kaya't ating pong isamo, Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa. Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa. Upang sa bawat panig ng daigdig, ang simbahan ay magsalita ng buong tapang para sa kapayapaan at karapatang pantao at ipahayag ang walang pasubali ang mabuting balita. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa. Upang ang katarungan, pag-ibig at kalayaan ang maging batayan ng kaayusan ng lipunan at ang aral ni Kristo ang maging bukal ng lahat ng batas. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa. Upang ang lahat ng tao ay matutong magbahagi sa kapwa ng material at espiritual na yaman at ang pamahalaan at samahang sibiko ay tulungan ang mahihina at aba. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa. Upang ang lahat ng mamamayan ay maging mapanagutan at makilahok sa mga gawain para sa bayan at bansa. Dumalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa. Upang ang mga kapatid nating yumao na kumilala sa Diyos ay makamit ang kapayapaang walang hanggan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, itulot mong purihin ka ng mga bansa. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kaluluwa ni Jose, Leonarda, Vicente, Rosalia, Milania, Luis, Fausta, Valentin, Apolonia, Cipriano, Rogelio, Antonio, Placido Sr., Melchor Sr., Norma, Eusebio, Gertrudes, Arnolfo, Marcelina, Enriquita. Pasasalamat ni Lourdes Tomalon and family para sa kaarawan ni Mark Anthony Anyunievo. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulad mong purihin ka ng mga bansa. Amang maibigin, tulungan kaming mahaling ka sa pagmahal sa aming kapwa sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming inikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng pagliligtas nawa ay sumaamin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasad upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbagong kinamis ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imuhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang
Iniiling namin kami at sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sang katauhan, kamatayan na
Christi sumos, tayo'y kay Kristo. Tayo'y kay Kristo, mamuhay mano, mamatay pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatayan magiging buhay kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumos, tayo'y kay Kristo. Kamatayan magiging buhay kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumos, tayo'y kay Kristo. Horacio Emperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyong upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Walhati at papuri sa iyo, Panginoon, Diyos Ama at Anak ng Espiritong Banal. Humayo tayong taglay ang kapayapaan, di sa buhay ang diwa ng ating pinagsaluhan. Humayo tayong taglay ang kapayapaan,